natin. Eto na yung malaking protector ni Risa. Mamaya sasabihin ko kung sino. Oh, Naglapag ng mga ebidensya si Senator Risa Ontiveros. ang ganda talaga. Title pa lang eh. Naglapag ng ebidensya si Risa Ontiveros. Aroy! Frontline, frontline. Lapagan na ng resibo ba? O sige. Ha? Okay. Para kontrahin ang mga akusasyon sa kanya ng bumaliktad na testigo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. We will fight back. Desidido ang kampo ni Senator Risa Hontiveros na magsampa ng kaso matapos lumabas ang video ni Michael Maurilio o alias Rene. Siya ang bumaliktad na testigo kaugnay ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa inilabas na video ng social media account na Pagtanggol Valiente, sinabi ni Maurilio na binayaran at tinakot siya ni Ito lang. Sana sagutin ni Risa. Okay, sagutin nyo na rin. Sa mga manunood, ilagay nyo po dyan sa comment section. Sino mas papaniwalaan nyo? Yung Rene na naka-shades at nakatakip ang bibig doon sa Senate hearing ni Risa na ang mga sinabi niya ay puro generic. Or yung ngayon na nagsabi siya ng detalyado, pangalan, lugar, dates, hindi nakapiring ang mata, hindi nakabusa lang bibig. Sino ang mas kapanipaniwalang alias Rene? At bukod doon sa alias Rene sinasabi, sino ba ang mas kapanipaniwala? Si Risa Ontiveros o si alias Rene? Papaalala ko lang po, strike 3 ka na. Strike 3 ka na, Risa. According to Attorney Topacio, this is not the first time na nagsusuhol ka sa isang witness. Ibig sabihin, may record ka na. Merong trending ka na. Pagdating sa pagsuhol sa witness, halimbawa merong babanggitin, sino ang pinakasikat na nagsusuhol ng witness sa buong Pilipinas? Ang iisipin ng taong bayan, pangalan mo, Risa. Bakit? Ulitin ko yung sinabi ni Attorney Topacio. Strike 3 ka na. This is your third. At kung gusto mo siyang idemanda, hinahamon ka ni Attorney Topacio, idemanda mo siya. Kasi ilalabas niya ang mga ebidensya na ikaw ay talagang nagsusuhol, Risa Ontiveros, ng mga witnesses. So, hamon namin sa inyo, Risa, ang patulan mo ay yung naghahamon sa'yo ng demanda na si Attorney Topacio. Hontiveros na magsalita laban kay Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pinatunayan ni Hontiveros na hindi totoo yan base sa mga inilabas niyang screenshot ng mensahe umano ni Maurilio. December 2023 nang mag-email siya sa opisina ng senadora para sabihin gusto niyang tumistigo laban kay Kibuloy. Yan, mamaya ha? Okay, may bagong video to si alias Rene, papakita ko sa inyo. Huwag mo na daw siyang mine-message. Yung grupo nyo, yung tanggapan nyo, huwag nang imine-message si alias Rene. Ilang beses pa raw nangulit si Maurilio sa opisina ni Hontiveros matapos nito. Nasaan dyan ang pinilit? Ang tindi, no? Ako, tatanungin ko to sa mga kaibigan kong taga-KOJC. Kung may nanunood sa akin sa taga-KOJC dito, pakisagot nga. At doon sa mga nakakakilala kay alias Rene, Inglesero ba si Rene? Hindi ko po minamaliit si alias Rene ha, kasi kailangan, total naglalabas ng ebidensya si Risa eh. Imbistagahan natin. Ito ba ay dikit? Oh. Halimbawa, hindi ito sa pang-ano. Halimbawa ay yung text message galing kay Jay Guevara at kay Banat Bay. Tapos English ganyan. Medyo magdududa akong talaga. Bakit may English ang nagaganap? Ha? Oh. Bakit kailangang send Risa may Englishan? Tanong lang naman. Ha? Kasi baka Inglesero naman si
Kaya nga tatanungin ko kung may nanonood sa akin mga taga KOJC, sige nga pakilagay nyo at kung kilala nyo talaga may personal knowledge kay dito kay kung Inglesero ba tong si alias Rene para siya mag-text ng ganito. Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Naks, sinungaling na nga, nang haharas. Vlogger na vlogger para kasi Claire Castro. Vlogger na vlogger ka na. Basa. Alam mo, Risa, daig ka ni alias Rene. Ikaw nga wala kang ginawa sa buhay mo kung hindi magbasa eh. Buti pa nga si alias Rene, may sariling kusa. May sariling sinasabi, hindi nagbabasa. Speaking of basa, basa ka ba, Risa? Hindi, nagbabasa ka ba, Risa? Kasi, nung sa Senate hearing mo, Risa, nagbabasa si Rene, si alias Rene. Ngayon, yung mga videos niya, walang binabasa. Ikaw, Risa, nagbabasa. Huwag kami. Nako, hindi ka lulusot sa mga paganyan-ganyan mo, Risa. Sinasabi ko sa iyo, utuin mo na yung mga chismis vloggers. Huwag kami. Nako. Maiimbestigahan ka ng ayos dyan, Risa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. Naks. And these are people who were already afraid. Ano yung gawa ng staff mo? Kalat na kalat to sa Facebook, ha? Yung mga sinasabi niya, dictate ng kanyang staff. Tapos sasamahan niya lang ng drama. Worry with feelings. Parang gusto mo maging si Sharon Cuneta, Risa. Parang gusto mo, hindi, ako nagtatanong lang, parang gusto mong maging si Sharon Cuneta, yung si Sharon Cuneta, yung di ba, sanay, artista, sanay sa pelikula. Kasi may dramatic ka pang ganyan, baka mamaya kakanta ka na rin eh. Mr. DJ, can I request, ano yung kantang yon? Ay, Mr. DJ, can I make a request? Ayun. Yan, kantahin mo nga yun, Risa. Sharon Cuneta yun. Uy. Ay, nako. Sige, Risa. Tuloy. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Uy, galit na galit siya kasi mapanganib daw. Delikado daw ang buhay ni alias Rene. Ipapaalala ko lang sa'yo. Mga pulis natutulog doon sa KOJC compound na binalahura ang KOJC. Walang nasaktan. Ibintang mo na lahat sa KOJC. Huwag lang yung nananakit sila. Malayo po yan sa katotohanan. Wala pong maniniwala sa'yo. It is as if sinabi mo na ang Duterte ay addict. Na it is sinabi mo na nagtitake ng cocaine si PRRD at si Marcos ay blank. Di ba? Walang maniniwala sa iyo niyan. Hindi po. Doon sa may mga personal knowledge at may personal na kakilala sa KOJC, alam nila sinungaling ka kasi yung binibintang mo na tinatakot sila at sinasaktan, malayo sa katotohanan. Si Maurilio din daw ang nanlaglag sa mga Duterte. May patunay din si Hontiveros na si Maurilio ang nanghihingi ng pera sa... Talagang Inglesero. There is a chance I can talk to Senator Risa. I just want to ask if her office can give a financial assistance. Wooy! Nangihingi ng financial assistance. Kanilang opisina pero hindi raw sila nagbigay. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos.
That is a lie. Una, Risa, kung nanghihingi si alias Rene, bakit ngayon mo lang sinasabi? Di ba dapat dati mo nang sinabi yan? Kailan pa yan? February 7, 2024. Kung totoo ito, bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan? And he knows it. Sinabi na rin daw noon ni Maurilio na may mga nangungumbinsi sa kanyang baliktarin ang kanyang testimonya kapalit ng malaking halaga ng pera. Nitong Hunyo, nag-message daw muli si Maurilio sa kampo ni Hontiveros. Humingi siya ng saklolo dahil na kidnap umano siya at itinatago sa Glory Mountain. Nireport naman daw ni Hontiveros ang... Ito ha, nagtatago daw sa Glory Mountain si alias Rene. Okay? Mamaya, may video po tayo to contradict this. Okay? sumbong ni Maurilio sa Davao Police. Pero habang inaaksyonan ito, bigla naman daw lumabas ang viral video ng testigo na binabawi ang kanyang testimonya sa Senado. Hindi pa alam ng Bakit ganito yan? Kung sa tingin mo, itinago sa Glory Mountain si alias Rene, bakit hindi mo papasukin si Torre? Napasok nga nila yan ng walang warrant of arrest eh. Napasok nga nila ng walang search warrant yan eh. Di ba? Instead na nagpupuputa ka dyan, kung naniniwala kang totoo sinasabi mo na itinatago to sa Glory Mountain, ba't hindi ka humingi ng warrant, search warrant? Ba't hindi mo pasugod? Ay, magkakakampi naman kayo nila Torre. Di ba yan nga sabi ni alias Rene? Habang nasa siege, dyan sa KOJC, nagmi-meeting kayo? Kasama si Torre? senadora kung sino ang nasa likod nito. Pero sa tingin niya, lalong lalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children sa kaso ni Kibuloy. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino? Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kompleto ang mga resibo, yung iba sa 13 pang witness na yon. Ay, teka, ito, yan ha. Bakit daw hindi inaamin ni Attorney Torreon at hindi nila sabihin kung kanino galing? Eh kung hindi nga niya alam. Di ba? Eh katulad ng kami, kailan nga namin nalaman eh. Di ba? Tingnan nyo. Pumutok na muna sa social media bago kami nakapag-komentaryo. Ang dami pang nauna sa amin. Na kami taga SMNI. Ilang araw muna lumabas. Isa sasabihin ko sa iyo, Risa. Ha? Ito, totoo to. Kaya kong panindigan ito. Hindi ko alam kung nasaan si alias Rene. At malamang-lamang yan, pati sila Attorney Torreon, hindi nila alam kung nasaan. Lumabas ang video eh. Kumalat viral. Ang problema sa iyo, Risa, ang kinokontrol nyo, yung paglabas nung video. Ang dapat patunayan ninyo kung totoo ba to o hindi. Kasi ganito lang kasimple yan, Risa. Para sa ating mga manonood. Dalawa dito ang posibleng sinungaling. Si Risa o si alias Rene. Hindi pwedeng pareha silang tama. Kasi magka-contradict eh. Ngayon, unti-unti itong lalabas. Pero it took you how many days bago ka nakapag-react ng ganyan? Hindi mo nga dininay. Nung unang lumabas yung video, hindi mo dininay. Hindi mo nga masabi, ito'y si alias Rene.
So sa madaling salita, nakipag-usap ka muna sa abogado mo, tiningnan mo muna kung gaano kalalim yung sugat para alam mo kung paano kayo magre-react. Sa madaling salita, nagplano muna kayo ng staff mo at ng mga abogado mo. Gaya nung sinasabi ni alias Rene na ganyan po ang ginagawa ninyo. Ang gumagalaw sa inyo mga staff mo at abogado. Siya ang nakikipag-usap kay alias Rene. Yan po yung issue dyan. Yan po ang katotohanan dyan. Hindi ka agad naka-react. Diba? Dumaan ng weekends. Nag-isip-isip muna kayo ng gagawin yung palusot. Dalawa ang sinungaling dito. Kayo tanungin ko mga manunood. Sino ang may bahid sinungaling? Si alias Rene o si Risa? Sino ang may record? Si Risa ba na nagbabayad di umano ng mga testigo? O si alias Rene na talagang sinungaling? Sino sa kanila ang mas kapani-paniwala? But definitely, isa sinungaling, isa nagsasabi ng totoo. Ngayon, wait ka lang, Risa. Ako naniniwala, tatayuan ko yung sinabi ko before. Hindi lalabas at ilalagay niya sa peligro ang pagmumukha niya, ang buhay niya, ang pamilya niya, para kumalaban ng isang senador na malakas sa Facebook na pagka ipinost ang video na nabablock, nakakancel ang Facebook page. Ganyan po nangyari kay Boss Dada. Kahit yung mga post ko natatanggal. Kung magsisinungaling ka, kakalabang ka sa isang senador, dapat tinakpan mo mukha mo. Hindi madaling lumaban sa isang senador. So definitely, may isang nagsasabi ng totoo, may isang sinungaling dyan. Kayo na lang humusga. Pero ako, naniniwala ako, magsusunod-sunod ang lalabas na ebidensya sa Risa. Hindi lulutang yan si alias Rene na alam niyang delikado buhay niya nang walang hawak na ebidensya. Kaya nga, go ahead, idemanda mo. Huwag mong takutin ang mga vloggers na naglalabas ng video. Katulad namin na hindi naman kami ang naglabas, nagkomentaryo lang. Huwag mo pong busalan ang mainstream. Kasi lumalabas, protektado ka ng malaking tao. Alam nyo sinong pumuprotekta rito? Mainstream media. Kayo nang humusga kung sinong mainstream media ang pumuprotekta rito. Isipin mo, nung lumabas si alias Rene, iilan lang ang pumake up na mainstream. Yung iba parang masama pa ang loob. Ang ibinalita yung reaction ni Risa. Ngayon may pa-press con pa si Risa. Bongga, kaliwat kanan ang labas ng mainstream media. Ganyan po ang kalakaran ng mainstream media natin. Sana sa mainstream media, pag naglabas ng ebidensya si Rene, si alias Rene, ilabas nyo rin. Sa mainstream media, huwag kayong bias. Lalabas at lalabas yan. Maniwala kayo. Maglalabas ng ebidensya yan si alias Rene. Pag hindi nyo binalita, mga mukha kayong pera. Pag hindi binalita yan ng mainstream media, bias kayo. Huwag nyong sabihin hindi kayo bias. Kasi ito, nagpa-press con. Binalita nyo. Even yung nilabas na video ni alias Rene, side pa rin ni Risa ang nilabas ninyo. Anong klase kayo sinasabi nyong patas kayo at hindi kayo bias? Aantayin namin. Aantayin namin ang ilalabas ni alias Rene. At ilabas din ninyo kung gaano nyo nilalabas ang balita nitong si Risa. Ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran.
Matatanda ang ibinahagi ni Senator Bato de la Rosa ang video ni Maurilio. Sagot ni Hontiveros dyan, Kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. Nako, binabanatan na si binabanatan si Senator Bato. Nagkakagulo na po ang Senado. Magkakagulo ang Senado nito. O tulad ng mga AI-generated video, Nakakita mo, Senator Bato ha? Binabanatan ka, Senator Bato, magkakagulo. Ha? Nagkakagulo na ang Senado. Pero salute sa iyo, Senator Bato. Alam mo kung bakit? Binabanata ko rin to si Senator Bato, lalo na nung siege, kasi hindi niya na-handle ng maayos. Para sa akin hindi niya na-handle ng maayos ng maganda yung hearing. So patas po tayo. But this time, pinupuri ko naman si Senator Bato. Alam niyo kung bakit? Si Senator Bato lang ang may lakas loob mag-share ng video ni Risa. Si Senator Bato lang ang nagsasalita. Amy, ikaw, asan ka na? Kayong ibang mga senador dyan, tahimik kayo. Di ba? Senate hearing nagkalabasan ng kalokohan. It's either si Senator Risa may katarantaduhan or si alias Rene. Diyan ginawa sa Senado. But one thing is for sure, may katarantaduhang ginawa sa Senado. Dapat ini-ethics nyo na yan. Whether naniniwala kayo or hindi kayo naniniwala, dapat iniimbestigahan na to ng Senado. And we are hoping that the 20th Congress will investigate this. Dahil merong krimeng nagawa sa Senado. Diyan sa inyo mismo sa Senado. May krimen po, whether si Risa or si alias Rene. Kung sino man, imbestigahan nyo. Sa'yo naman, Risa, huwag mong binubusalan yung mga nagsishare ng video. Huwag niyong binubusalan yung mga nagbabalita. Kung galit ka kay alias Rene, hinahamon ka namin, magdemanda ka kay alias Rene. Idemanda mo rin si Topacio. Huwag kang nagagalit doon sa mailman. Tagahatid lang ng sulat. Ang idemanda mo yung gumawa ng sulat. At alam ko magkakalabasan ng ebidensya. Maglalabas si alias Rene ng sangkatutak na ebidensya pag demanda mo. At si Atty. Topacio maglalabas din ng sangkatutak na ebidensya pag demanda mo. Huwag mong takutin yung mga nag-share ng video. Yung nag-ahamon ng demanda, yun ang idemanda mo. Huwag kayong galit sa nagbabalita at nagbibigay ng komentaryo. magsasampa ng kaso si Hontiveros sa NBI sa Miyerkules laban sa mga naglabas ng video kabilang si Maurilio. Pinag-aaralan din nila ang pagsasampa ng kasong kriminal. To those behind this, you don't scare us. Naks, you don't scare us, basa. But you should be scared of the truth. Basa. Basang-basa na to si Risa. Puro basangan. Puro basa.